We will reform our society so we will weed out the corrupt in our government. We must do so because a corrupt government is an insult to the entire country. Welcome back sa ating channel. Ang pag-uusapan natin ngayon kung bakit maraming pumipigil na isa sa mga Marcoses ang maluklok muli sa pagkapangulo ng ating bansa. Disclaimer lamang po, ang lahat ng maririnig at makikita mo ay base lamang sa aking nakalap na impormasyon at personal na opinyon. Ano man ang iyong opinyon ay malugod kong nire-respeto iyon. We never spent government funds for our personal purposes. I may have committed many sins in my life, but stealing money from the people and from the government is not one of them. Ito ang mga tunay na dahilan. Kung isa sa mga Marcoses maging pangulo ng bansa, malalaman ng buong mundo na ang Global Debt Facility ng World Bank o International Monetary Fund na ito pala ay pagmamay-ari ng Pilipinas na binuo dati ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sasabihin ko mamaya kung gaano kahalaga ito para sa mga Pilipino. Magkakaroon din ng Marcos Humanitarian Program sa Pilipinas, mga libreng mga pabahay sa mga Pilipino at mga iba't ibang programa na magiging dahilan ng pagbagsak ng mga negosyo ng mga mayayamang oligarko na nasa Pilipinas pa rin hanggang ngayon na nagpapabayad sa malaking halaga. Bubuksan din ng nuclear power plant na pagkukuhanan ng enerhiya para mas makatipid tayo sa babayarin sa kuryente. Kasama na dito ang pagpapagawa ng mga dam, mga hydro energy facilities para walang mahirapan na Pilipino sa angmang lugar sa bansa dahil magkakaroon na tayo ng mapagkukunan na libreng source ng kuryente. Isama na natin dito ang mga modern infrastructure gaya ng mga bullet train at iba't iba pang modern technological advance. At kapag nangyari ito, ay hihina ang mga negosyo ng mga dayuhan na siya mismong nagahari sa ating bansa. Isang halimbawa dito ay ang bansang China. Pagdating naman sa agrikultura, ipapasaka sa mga magsasaka ang mga lupain na pagmamay-ari ng government. At kapag nangyari ito, ay hihina ang pag-angkat ng mga bigas sa ibang bansa papunta sa Pilipinas. Sa madaling salita, tataas ang demand at supply ng bigas sa ating bansa at di na mahihirapang pangmuli ang mga magsasaka dahil tayo naman ang mag-i-export ng bigas papunta sa ibang bansa. Ngunit sa mga nakalipas na administrasyon, ay tila kabaliktaran lahat ng ito dahil mas mura pa ang mga bigas na ini-import sa ating bansa, kaya sobrang baba ang demand ng ating bigas at mas lalo pang nalulugi ang mga magsasakang Pilipino. Papag-aralin din ng mga kapatid nating katutubo ng libre mula elementarya hanggang kolehiyo. Isa kasi ito sa prioridad na advokasya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos kasama na ang buong sambayan ng Pilipino. Hihina at babagsak ang kita ng mga negosyante na pinamumunuan ng mga elitista kasama ng mga oligarko na nagahari sa bansa. Masusustain nito ang bansa dahil sa regular na paglabas ng mga trilyong-trilyong pondo mula sa interes ng mga ginto ng mga Marcos na patuloy ang paglaki nito magpasa hanggang ngayon. Sa ganitong paraan, lalakas ang value ng Philippine Peso dahil magiging gold ang backup ng pera natin at nang sa gayon, di na tayo didepende sa US dollar dahil sa katotohanan, ang US dollar ay wala namang backup itong ginto. Pag nahigitan ng Philippine Peso ang dolyar ay baka mapilitan ng Federal Reserve na magdeklara ng bankruptcy at ang karamihan sa mga bansa ay magdedepende na sa Philippine Peso na may backup itong ginto na patuloy tumataas ang interes nito. Pag nagkataon nito ay babagsak ang ekonomiya ng mga bansang nakadepende lang sa dolyar at wala silang magagawa kundi makipag-tie up sa Pilipinas. Sa ganitong paraan, mawawala ang value ng kanilang pera na backup ng global debt o utang imbis na ginto. Natatakot din sila sa last will and testament ni dating Pangulong Marcos dahil tiyak na wala nang maghihirap na Pilipino at tuluyan nang mabubura ang oligarchy system sa Pilipinas dahil magiging pantay-pantay na ang lahat. Wala nang elitista at mga squatters, mas magiging maganda ang pamumuhay ng bawat isa at mawawalan ng kapangyarihan ang mga dayuhan na naghahari-harian sa ating bansa. Babawiin ng ating gobyerno ang mga properties na pinagbebenta ng mga nakaraang administrasyon at sa mga elitistang patuloy pa rin na yumayaman tulad ng electric at water fees. At dahil dito ay magiging libre ang kuryente at tubig. Kung may bayad man, tiyak na mura lang ito
para sa kanyang maintenance purposes na lamang siguro. Malalaman din ito ng buong mundo na lahat ng bansa, kasama na ang Amerika, ay umaasa lang sa ginto ng bansang Pilipinas. Dahil dito, malalaman nila na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay ang de facto sentral sa pagre-release ng Fund for Welfare of the Nations. Mapapatunayan na rin lahat ng mga akusasyon laban sa mga Marcoses about sa sinasabi nilang ill-gotten wealth ay hindi totoo, dahil sa pagsasapubliko ng huling habilin at testamento ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Isa pang matindi dito ay mas magiging makapangyarihan ang bansang Pilipinas kaysa sa bansang Estados Unidos at mga karatig na bansa nito, dahil minsan na tayong tinawag na Tiger of the Asia noong kapanahunan ni Pangulong Ferdinand Marcos, at inahalin tulad ang bansang Pilipinas noon sa bansang Singapore ngayon. Pagdating sa ekonomiya ng bansang Pilipinas ay biglang tataas na kahit na walang foreign investors o mga trading na magaganap ay malabong babagsak ito, dahil magiging self-sustaining ito kapag binuksan na ang Wealth for Humanity, na kung saan 70% ay pakikinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Where's the gold? Where would you say that gold is being stored? 400,000 metric tons are in the Central Bank of the Philippines. There's over 200,000 metric tons in Union Bank of Switzerland. And some of that gold is buried securely in the Philippines as well. Some of it is held in various banks, but the bulk of it is in the Philippines. It is in a special trust account that was set up by Ferdinand Marcos. Kung tatanungin mo sa akin kung saan galing ang mga ginto ng mga Marcoses, ay sasabihin ko sa iyo sa mga susunod na video. Ikomento mo lang sa ibaba kung gusto mong malaman ito. Kung ikaw ay totoong Pilipino na nagmamahal sa lupang sinilangan, ay sana wag na nating hayaan pang muli na hadlangan o gawin nila itong muli gaya ng ginawa nila sa dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1980s. Sa panahon ngayon, kailangan na natin ng totoong leader na ang hangad ay kabubuti ng ating bansa, at hindi lang basta-basta leader na nababayaran ng pera. Ang pamilya Marcoses na galing pa sa norte ng bansang Pilipinas ay kailanman hindi sila tumanggap ng donasyon ni numan, at tanging si Bongbong Marcos lang ang senador na hindi tumanggap ng PDAF noon. Diyan mo makikita na di mo kayang bayaran ng kanyang prinsipyo at serbisyo sa bansa. Ngayon alam mo na kung sino ang may ayaw sa mga Marcos. Alam mo na siguro kung sino ang tinutukoy ko. Karamihan sa mga Pilipino ay may gusto pa rin sa mga Marcoses, at hinihintay nila ang pagbabalik ng isang Marcos na uupo bilang Pangulo ng bansang Pilipinas. Ang pagkakamali ng isang ama ay kailanman hindi pagkakamali ng isang anak. Pakishare na lang ang video ito para malaman ng mga Pilipinong may dugong maharlika.